Sabi niya dito sa mga awit 134 verse 1 to 3, lumapit kay Yahweh at kayo magpuri, kayong naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo siya'y papurihan, kayo dumalangin na taas ang kamay. Naway pagpalain kayo ng lumikha ng Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Magmula sa Sion, tanggapin ang pala. Ito ang mga salita ng Diyos na makapangyarihan ngayong umaga na gusto kong talakayin. Ngayong umaga, ito ay paanyaya sa mga taong mayroon extra effort na sumasamba sa Diyos. Kasi yung araw ng linggo, ito ay pagsamba natin sa Diyos. Para tayo ay para papurihan ang Panginoon, maluwalhati ang kanyang dakilang pangalan. Pero yung tinatawag na pagsamba sa gabi, pagsamba sa yung tinatawag natin may sacrificial worshiping of God, yung pag-worship natin na mayroong sakripisyo, yun ay pinagpapala ng Diyos. Mayroong extra blessing ang Panginoon sa mga taong mayroong extra effort sa kanyang pagsamba. Kaya sabi niya dito, lumapit kay Yahweh at kayo magpuri, kayo naglilingkod sa templo kung gabi. Ito yung mga Israelita na bumababa sila sa kanilang mga tahanan at ang kanilang gamit, yung witi-wit, yung parang isang sulo lamang na maliit, ginaganyan niya ang daan. Kasi nung panahon yun, baka kasi may mga ahas eh. Biro mo yun, nagbibigay ng mga extra effort para ang Diyos ay mapapurihan. Minsan, ako nalulungkot, dito sa Dilapas, hindi naman baha ang ating church. Hindi naman baha, 2 luti ito, may mga tambak. Pero walang nagsasamba sa Diyos. Nasaan ba ang inyong pananampalataya sa Diyos? Nasaan ba ang ating pananampalataya sa Diyos? Nasaan ba yung extra effort natin para sambahin ng Diyos? Nasaan ba yung araw ng linggo para hindi natin nasambahin ng Diyos? Nung ang mga pastor dito ng Binyang ang nangunguna, kahit mayroong tubig, mayroong mga tubig sa loob ng church, naglalagay ng tarima para doon tumayo ang mga sumasamba sa Diyos. Pero ngayon, nakakalungkot isipin, maganda ng ating church, may mga tambak na ito. Nasaan ba ang mga taong sumasampalataya? Tunay nga ba na kayo ay mga binago ng Diyos? Sabi niya dito, ang mga binago ng Panginoong Jesucristo, mayroon siyang nakalaan na oras para sa Diyos. Yan. Meron niyang mga nakalaan na oras para sa Panginoon. Hindi lang sa Kanya. Kaya sabi niya dito, sabi niya sa 1 ay ganito, lumapit kay Yahweh at kayo magpuri, kayong naglilingkod sa templo kung gabi. Alam mo ba, yung mga taong naglilingkod sa Diyos na sa gabi, may pagod dito eh. Pagod dito maghapon eh. Pagod dito maghapon. Pero nakukuha niyang paglingkuran ng Diyos kasi mahalaga ito sa Kanya. Ang tanong diyan, mahalaga ba sa atin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo? Mahalaga ba natin siyang paglaanan ng oras at araw para sa ating Diyos? Kaya sinabi niya dito, sa loob ng templo siya papurihan, kayo dumalangin na taas ang kamay. Sabi yung mga sumasamba sa Diyos sa araw ng gabi, sa araw ng sakuna, ay meron ang Diyos na nakalaan para sa Kanya. Sabi niya, itasin niyo ang inyong kamay. Naway pagpalain kayo ng lumikha ng Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Pagmula sa Sion, tanggapin ang pala. Doon sa bayan ng Diyos ay sinabi ng may akda na yung mga naglilingkod sa templo ng gabi, yung may mga nagsasakripisyo sa paglilingkod sa Diyos upang sambay ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ay naway tanggapin nyo ang pala mula sa ating Panginoon. Kaya